National Maritime Council binatikos ang pagdeklara ng China sa Bajo de Masinloc bilang nature reserve. Pagsuporta nila yan sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa deklarasyon ng China. At nakatutok si Ivan Mayrina. Sa harap ng mga kapwa world leader sa ASEAN East Asia Summit kabilang si Chinese Premier Li Qiang, ipinarating ni Pangulong Bongbong Marcos ang protesta ng Pilipinas sa pagdeklara sa Bajo de Masinloc bilang nature reserve ng ating kapitbahay sa Hilaga. Git ng Pangulo, labag ito sa soberanya ng Pilipinas, UNCLOS at sa arbitral ruling pabor sa Pilipinas noong 2016. Kinontra ito ni China Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun. Sabay sa niya sadyang paglabag at papang-udyok ng mga aktibidad ng Pilipinas bilang ugat ng tensyon sa rehiyon. Pero handaan niyan China na ayusin ang anumang alitan sa dagat sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon sa Pilipinas. Gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga bansa sa ASEAN para sa buo at epektibong pagpapatupad ng Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea, pagsulong ng mga konsultasyon sa Code of Conduct sa South China Sea, at sama-samang pagpapatupad ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Nanawagan din ng China sa ibang bansa na sumunod sa mga probisyon ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at tigilan ng mga paglabag, pang-uudyok at pagpapakalat ng takot. Ang deklarasyon na ginawa ng China nitong September 12, isa sa mga iniulat ng National Maritime Council na pinakamahalagang pangyayari sa ikatlong quarter ng 2025. The Declaration of Reserve is the height of China's hypocrisy. Kinalbo nila yung Scarborough Shoal, and yet they claim that they are the stewards of the marine environment. Mula Hulyo, Agosto at Setyembre, tila naging normal na ang tuloy-tuloy at agresibong aksyon ng China na patuloy namang pinapalaga ng Pilipinas. Sa isang punto ay nauwi pa yan sa banggaan ng dalawang barko ng China nang tangkain nilang ipitin at banggain ng BRP Suluan ng Philippine Coast Guard noong Agosto. Binuguhan din nila ng tubig ang barko ng Pilipinas. Sa kabila ng pagpalag ng Pilipinas, sadyang napakakonti umano ng 30 barko nito at 5 eroplano kung ikukumpara sa mga barko ng China na pirming nasa mga mahalagang bahagi na ng West Philippine Sea. 27 ang average sa mga barko ng China sa Pag-asa Island kada araw, 10 naman sa Ayungin Shoal, 14 sa Bajo de Masinloc at 11 sa Escoda Shoal. Average yan, kaya may mga araw na higit pa rito ang bilang nila. Gayunman, ayon sa National Maritime Council, The Philippines will never yield an inch of its territory or a drop of its maritime rights even to a superpower. Ngayong taong ito, umabot na sa 49 ang mga diplomatic protest na inihain ng Pilipinas kaugnay sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ipagpapatuloy din daw ang mga maritime cooperative activity kasama ang ating mga kaalyadong bansa para ipakita sa buong mundo na hindi nag-iisa ang Pilipinas at nasa panig nito ang batas at ang suporta ng international community. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.